By using this app, this software, kayo na mismo makikita nyo live nyong masusundan kung nasaan na nga ba yung eroplanong sinasakyan ko nila. Hi, good morning, good afternoon, good evening. At welcome po sa ating first live ng ating page. Hello po at nakikita nyo po ako sa screen na ito habang nakikita nyo po ang flight PR, ano bang PR to? PR 658, Philippine Airlines Flight 658 from Manila to Dubai. Ayan, magla-live po tayo habang pinapanood po natin itong flight na ito. Okay. At ayan, umalis sila sa Pilipinas ng 2:37 PM. So, ang scheduled time ay 12:40, na delay pala sila. Na-delay ng 2 oras. Pero, kung mapapansin nyo, ang scheduled time of arrival ay 6 PM. Pero, ang estimated time nila na darating ay 6:34 PM. So kahit na delay na ng 2 oras sa departure, ay hindi naman ganun ka-delay ang arrival nila. Yan, tingnan natin kasi tingnan nyo itong Dubai. Daming eroplano. Ayan, medyo traffic din talaga. Pero mukhang good job ang ating mga piloto ng flight na ito, PR658, kasi na-minimize nila yung delay. At tingnan natin ano bang speed nila dito. Okay. Sa tingin ko meron silang tailwind. Tailwind ibig sabihin yung hangin ay pabor sa kanila. Imbis na pasalubong sila sa eroplano ko. Ayan. Kunwari, ito yung Philippine Airlines, Teka, tanggalin muna natin. Ayan. Kunwari, ito yung Philippine Airlines, yung kapag tailwind na sinasabi, ay yung hangin ay bumubuga galing sa likod. Ibig sabihin, tinutulak ng hangin yung eroplano forward, and bukod sa umaandar na yung eroplano, na tutulak pa ng hangin itong eroplano, at ang resulta nun, ayun, na napapabilis yung flight. Compared sa pag tinatawag na headwind, so salubong sila sa hangin. So pag malakas yung hangin dito, tapos itong eroplano papunta dito, edi although lumilipad pa rin naman siya forward, nahaharangan at napapabagal nito yung takbo yung paglipad ng eroplano. So, yan, headwind at tailwind. O, tingnan nga natin kung totoo nga ba ang balita at tailwind ito, at tingnan natin yung meron tayong ipapakita dito na radar. Ayan. Aeronautical radar. Tingnan natin itong winds aloft. Ayan. Winds aloft. Clear muna natin. Winds aloft natin, nasa sila 38. Sabi to, ay pa-descent na nga pero kanina para nakita ko 38,000 feet yan. Set natin to ng 39,000. At ayun nga, tailwind nga po yung wind bar o yung arrow ay papunta doon. So, tinutulak ng hangin yung eroplano ng PAL at ng mga papunta sa direksyong ito, kaya naman napabilis yung kanilang pagdating sa destination nila. Kahit delayed na yung kanilang departure. So, ayan, balik tayo dun sa flight. Pa-descent na sila, mapapansin nyo. Itong GPS altitude nila, 32,400 feet na lang
at itong vertical speed negative 1,800. Ito palang pinapakita kong screen ay ang Flight Radar 24. Pwede nyo itong i-access. Ito ay public, no? Libre lang po ito. At yan, makikita nyo yung mga status ng mga flights ng eroplano live po yan, live air traffic. So as a flight dispatcher, importante po sa amin na monitor po namin ang mga flight na dinispatch namin, katulad ng ito, yung PAL 658. Although sa bawat kumpanya naman ay may sarili-sarili silang flight tracking software, not necessarily ginagamit nila itong Flight Radar 24 dahil itong sa Flight Radar 24 ay kung sabihin nating masyado siyang public. Kuwari, yung ibang mga eroplano ay ibang mga kumpanya, gusto nilang yung nakakakita ng eroplano nila ay pili lang or limited lang yung information na ipapalabas. Yun, kaya gumagamit sila ng ibang software. Pero for the general public, kahit kayo po, pwede nyo pong i-access to sa inyong mga cellphone, flightradar24.com, at may mga search bar lang dito, tingnan nyo, i-search nyo yung flight na gusto nyo hanapin para maging kampante din po kayo, no? Kasi minsan, syempre yung mga kapamilya natin, yung mga OFW na pumupunta sa ibang bansa, tapos yung mga naiiwan sa Pilipinas at nag-iintay lang sila ng message ng kanilang mga mahal sa buhay na if nakarating na sila doon sa destination nila. By using this app, this software, kayo na mismo makikita nyo live air traffic, live nyong masusundan kung nasaan na nga ba yung eroplanong sinasakyan po nila. Ayan. Oh, napapansin niyo itong PAL 658, 'di ba? Dapat ang ruta na niyan ay didiretso na dito. Ito ang Dubai eh. Ito ang Dubai, pero kung mapapansin niyo, ito ay lumiko. Ano bang ginagawa niya diyan? Meron ba siyang pinapanood dito sa Dawanji Beach? Ayan, mukhang pinapanood niya ba yung beach diyan? Hindi naman po. Ang ibig sabihin nito ay holding sila. So, pinaikot muna sila ng tingnan natin kung ilang beses bago sila mag-proceed sa kanilang destination na Dubai. Kasi kung mapapansin nyo, kapag malayo yung tingin, parang kumpul-kumpul sila dito. Parang ano ba to? Parang pwede na sila magbanggaan dyan. Pero hindi sila magbabanggaan po dyan. Talagang ganyan lang po. Pero yan, makikita po natin na traffic. Ayan, marami pong aircraft movement. Kaya minabuti po ng aircraft controller ng Dubai na itong PAL 658 ay muna. Umikot muna ng isang beses para lang ma-delay ng konti yung kanilang arrival. Yan. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi na sila papalandingin doon sa destination nila. Ayan, napapansin nyo, mukhang mabalik na doon sa kanilang route. Ayan, nakarating na si PAL. Sana po may i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kahit kaaway, i-share nyo na rin para dumami po tayo at mas marami pa tayong matulungan. Okay? Ayan, maraming salamat po ulit. Safe flight. Bye-bye po. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight.